Kayo po mga kapatid, mga kababayan, hindi po namin ginagawa 'to para po kami, atake. Pero yung tulad ng tinatawid din nung bagay, tinilinan nga ika. Yung ba sasabihin mong pag-ibig, dapat nga lahat pakikinggan mo, susuriin mo eh. Hindi yung 'pag nakakita ka ng hindi mo kadiwa, itituring mo ng kaaway, ipapa-block mo, hindi pag-ibig yun at hindi diwa ng Biblia, wala sa diwa ng Biblia yun. Kasi yung ginagawa po namin, kami, bagaman kami matagal na nanahimik, kaya lang masakit po sa loob na nakikita namin yung mga kapatid na pinaniniwala sa ganung mga maling paniniwala na wala naman sa Biblia, hindi mo makikita sa Biblia ang batayan. Sariling perspektibo, wala pong bago doon mga kapatid. Sarili po yun, wala po doon. Lahat po ng sinabi niya, wala po sa Biblia. Kaya matakot po kayo sa Panginoon, sa Diyos, sapagkat ang sabi niya, yung dadagdagan ka ng salot, ay ibabawas po dyan lang po. Patawarin kayo ng Diyos sa ginagawa ninyo yan. Bagaman kami po, hindi po kami tutol doon sa kapatid, no? Kasi may mga kapatid, lalo po yung puno. Pagpalagay natin na mabuti naman talagang tao. Kaya lang po, kung papansinin niyo po, hindi po kung mabuting tao, dapat yung paniwalaan ang sinasabi. Lalo po pagdating sa pananampalataya at kalagayang kaluluwa niyo po ang nakasalalay. Kasi yung kaluluwa po, sabi na nga po ng kapatid na Eddie, kapag napahamak mo yan, wala na kayong paraan para mabawi yan. Kaya kung halimbawa sasabihin niyo, kayo ay nagpapatuloy, magsuri po kayo mga kapatid. Suriin niyo po yung sarili niyo. Siyasatin niyo yung sarili niyo kung kayo nasa pananampalataya. Yun po ay utos. Bakit po sinasabi na siyasatin? Kasi maaari pong kayo nasa pananampalataya pero yung puno niyo wala na. Aba, mag-isip-isip po kayo. Ganun po yun. Kaya kayo pinagsisiyasat. Siyasatin niyo yung sarili ko kayo nasa pananampalataya. Baka hindi niyo po alam. Itinakwil na kayo ng Panginoon sa Kristo. Kung kayo naman nasa tingin nyo, sabi katulad ni Pablo, nalalaman nila sila, hindi sila itinakwil. Kung kayo sa tingin nyo, sa sarili nyo, hindi kayo tinakwil, aba, isipin nyo po, tignan nyo po, siya sa atin nyo yung inyong mga ngaral. Baka siya po yung tinakwil, kayo po yung mag-isip-isip. At wag po kayo maniwala doon sa nasabi na hindi utos na ang mga ngaral siya sa atin. Mali po yun. Nasa Biblia po yan. Siya lang po may sabi noon kasi ayaw niya magpasiyasat. Ganun po lang po yun eh. Ayaw niya magpasiyasat kasi meron siyang tinatago. Kaya nga po utos niya, wag na patawarang walang salitaan kasi meron siyang nagagawa, alam niya sa sarili niya na hindi niya na po maamin at kahihiyan niya sa sarili niya. Ganun lang po yung katotoo. Kasi Diyos po ang nag-utos nun eh. Diyos po ang nag-utos nun para sabihin mo na yun ay mali. Hindi yung ganun. Aba, nakakatakot yun. Salita ng Diyos ang babaguhin mo. Ang utos ng Diyos, magpatahayagan kayo ng inyong mga kasalanan. Magpatawaran kayo. At sasabihin mo, hindi ganun yun. Pwede kayong, at di kayo magpatawaran, basta dumadalo kayo pareho. Saan mo nakita yun? Walang ganun sa Biblia mga kapatid. Ang sabi nga dun sa isa kung kayo nag-aain ng inyong handog, at nakita nyo, nalaman nyo na mayroong kapatid na mayroong puot sa inyo, galit sa inyo, o may dinadalas nyo, may laban sa inyo. Iwan mo yung handog mo, yung hain mo doon, pumarong ka sa kapatid, ay pagkasundo ka. At kung kayo magkasundo, tsaka bumalik, tsaka magbalikan yung hain mo. Yun po ang utos doon. Maliwanag po yun. Hindi po sinasabing, kung may hain ka, kahit may galit, sige lang. Kasi nililinis po ng Diyos yung puso nyo. Ayaw po ng Diyos na kayo ay dadalo at hihingi kayo. Papasalamat kayo sa Diyos. Sa meron kayong galit o meron may laban sa inyo. Nililinis niya po yung kalooban nyo, yung budhi nyo. Kaya po kung kami nagsasalita, hindi po kami nangatake mga kapatid. Ito po, kagaya po natutunan natin kay Bat Eli. Kayo po. Pag-ibig po yun mga kapatid na kayo po, sana, suriin niyo po yung sarili niyo, palagayan niyo kasi mahirap po na yung kaluluwa ay mapahamak. Isang bagay po yan ang dapat ingatan. At tandaan niyo po yung sinasabi na itinawid sa atin ng kapatid na Eli, nang iingatan natin yung pananampalataya, hindi po natin iingatan yung puno. Kasi yung puno po, kahit sa lumang tipan, nagagalit nga po ang Diyos dyan eh. Kasi yung mga pastor po ang nagliligaw. Yung mga pastor ang nagliligaw. Yung mga bula ang Kristo, bula ang propeta, bula ang guro. Mga nagnanasa kasi mga guro. Kasi ang sabi, maliban tawagin siya ng Panginoon gaya ni Aaron. Kung halimbawa, oo, binili ng kanilang kapatid Eli. Ang tanong, tinawag ka ba ng Panginoon? Tanangin mo, assess mo yung sarili mo, tinawag ka ba? Binilinan ka lang. Mali-mali ang turo mo eh. Biro mo yung 4 na daan, dagdagan mo ng isa. Nakakita na, yung ba idiwa ng Biblia? Walang ganun.
Kaya susunod po, loobin mga kapatid, yung sa gitnang daan po. Ayan, siguro sa susunod po na ating pag-uusapan yan. Para malaman nyo po kung yung totoo, kung yan po talaga nasa Biblia at ano po ang diwa ng Biblia sa gitnang daan. Pag-uusapan po natin yan mga kapatid. Subukan nyo kung kayo po yung makikinig. Sana po hiling namin na pakinggan nyo para mabuksan sa inyo. Kasi mali po yun. Wala po sa diwa ng Biblia yung gitnang daan. At yun po ay pagdaragdag. Matakot po kayo sa Diyos mga kapatid. Pagdaragdag po yun. Wala po sa Biblia yun. Wala kang makikita sa Biblia ang gitnang daan. Wala pong ganun. Kaya loobin po sa susunod siguro mga kapatid. Yun po ang ating pag-uusapan. Yung gitnang daan. Para po mabuksan sa inyo ang ating po ibabahagi, hindi po paninira, kundi maitawid po na natin yung tunay na diwa at sinasabi ng Biblia na itinuturo naman din, tinawid ng kapatid na Eli noon na siya namin pinagpapatuloy kasi mahirap po yung mga kapatid. Tulad yan, sinasabi nila. Sila daw ang nagpi-play. Nagpi-play ba talaga? Doktrina lang naman po piniplay nila eh. Doktrina lang po. After ng doktrina, kanya-kanya na perspektibo, kanya-kanya na. Alam niyo po, nung minsan may nagbato lang sa akin nung sa clip ko, mga kapatid. Mas marami ko pa naintindihan, puro kapatid ni Rodel, Brad Rodel, kapatid ni Rodel, Brad Rodel. Kaya yata, mahigit 20 beses, 20 beses, bilanggit yung mas naintindihan ko pa yung Brad Rodel, kapatid ni Brad Rodel eh. Kesa dun sa sasabihin niya eh. Ano nga po kapatid na Rodel? Opo, sige nga Brad Rodel. Sabihin mo nga kapatid. Opo, sige nga Brad Rodel. Sabihin. Opo, Rodel, ano ba nakalagay? Wala man ako nakita po Rodel sa Biblia. Hindi po ganun mga kapatid. At hindi po nadadaan yan sa hinahon. Kaya nga sana sabi dun sa Biblia rin, kasi sino pa minsan yung nagsasalta na mahinahon, po yung mga magdaraya. Kaya hindi naman po namin siya yung magdaraya. Kaya ang tinutukoy po namin, yung salita, binabago. Pagdaraya po yun. Pero yung tao, hindi natin. Kasi baka siya, nadadaya siya. Kasi alam niyo po, bagaman ang mga apostol din, nilalapitan po yan ni Satanas. Satanas po. Bagaman apostol, nilalapitan po yan ni Satanas. Kaya huwag niyo sabihin na komo yan ay puno, hindi yan nilalapitan ni Satanas. Yung Panginoon nga Panginoon na yun tinukso pa Yan pa kaya, kung yan akala nyo, talagang sa Diyos yan. Hindi po magbabago ng salita yan. Ito, walang idadagdag yan. Ayunong kumakain. Saan yun? Patawaran walang salitaan. Saan yun? Gitnang daan. Saan yun? Mag-isip siya mga kapatid. Yung mga pinagsasabi niyan, wala sa Biblia. Ano sabihin? Ba't magbibigay kayong buhay mo? Yung Panginoon, kaya niya ibalik yun Panginoon yun Iutos niya ba yan kung di mo magagawa? Mali ka lang kasi ng unawa. Mali ka lang ng unawa. Para yung buhay, sabi nga, walang dakilang pag-ibig na ibigay ng isang kapatid yung kanyang buhay sa kapatid. Tapos sasabihin mo, hindi ganun yun. Salita ng Diyos yun, babaguhin mo ba yun? Patawarin ka ng gusto. Ayun lang po mga kapatid, ayun lang po. Sa amin, pagmamalasakit lang po. Yun din po. Sana, bigyan niyo po ng pagkakataon sana na marinig din naman yung lagi. Yun po ibabahagi namin, hindi po upang manira. At hindi lang din po kami, siguro nagkataon lang din po. Gusto namin din kasi, para tayo kasing rebelde. Mahirap po yung mga kapatid. At patutunayan din po namin sa mga susunod na araw. Kasama po yan. 100 po yun ng mga maling turo. Pero ang ibubungad namin sa inyo ay yung pong 17 lang na mamahalaga. Kaya ang amin po siguro na ibabahagi sa inyo sa mga susunod na araw at panahon yung 17 na mahalaga na kanyang iminamaling turo na wala sa Biblia.